Bakit kailangan ipahayag ang mga salita ng Diyos? Una, nagbibigay liwanag sa isipan ng tao at karunungan sa mga wala pang kaalaman. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw sa dilim. Tinutulungan nitong makita ng tao ang tamang daan sa gitna ng kalituhan at kasalanan. Sa pamamagitan ng kaniyang mga turo, nagkakaroon tayo ng tamang pangunawa at karunungan na mula sa langit. Kapag ito'y ipinapahayag natin sa iba, tinutulungan nating magbukas ang kanilang mga mata sa katotohanan ng Diyos. Awit 119 verse 105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pangalawa, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Ang pagkain ay nagbibigay lakas sa katawan, ngunit ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Kapag naririnig natin ito, napupuno tayo ng pag-asa, lakas at pananampalataya. Sa mundo kung saan maraming espiritual na nagugutom, mahalagang ipahayag ang salita upang madama ng lahat ang tunay na kabusugan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Mateo 4 verse 4. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay daan tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng tao ang tungkol kay Jesus na ating tagapagligtas. Kapag ito'y ipinaabot sa iba, binibigyan natin sila ng pagkakataong makilala ang Diyos, tumanggap ng kapatawaran, at maranasan ang bagong buhay. Kaya't tungkulin ng bawat mananampalataya na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Roma 10 verse 13 to 14. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Pang-apat, ang salita ng Diyos ay nagbibigay lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Sa panahon ng kalungkutan at problema, ang salita ng Diyos ang nagiging sandigan ng bawat mananampalataya. Ipinapaalala nito na hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ay tapat sa kaniyang mga pangako. Kapag ating ibinabahagi ang kaniyang mga salita, tayo ay nagiging daluyan ng pag-asa at aliw sa mga pusong sugatan. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kagipitan. Panglima, ang salita ng Diyos ay naghahayag ng katotohanan. Sa panahon ngayon na maraming maling paniniwala, ang salita ng Diyos lamang ang tapat at hindi nagbabago. Ipinapakita nito kung ano ang tama sa paningin ng Diyos at tinutulungan tayong mamuhay ng may katuwiran. Kapag ito'y naipapahayag, napapalaya ang mga tao sa kasinungalingan at nakikilala nila ang tunay na katotohanan. Juan 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Pang-anim, ang salita ng Diyos ay nagbibigay babala laban sa kasalanan. Ang salita ng Diyos ay paalala na umiwas sa kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Kapag ito'y naririnig, ang tao ay nagkakaroon ng takot sa Diyos at pagnanais na sundin siya. Ang pagpapahayag ng kaniyang salita ay paraan upang ituwid ang mga nagkakamali at gabayan sila sa landas ng katuwiran. Awit 119 verse 11. Ginagawa kong ingat sa aking puso ang iyong salita upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Pangpito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay at pagbabago sa puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magpabago ng buhay. Kapag tinanggap ito ng buong puso, binabago nito ang isip, ugali at layunin ng tao. Mula sa dating makasalanan, nagiging bagong nilalang na puspos ng pag-ibig at pananampalataya. Kaya't kailangang ipahayag ito upang maranasan ng lahat ang buhay na walang hanggan na iniaalok ng Diyos. Hebreo 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim.